Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, pag-usapan natin ang pagiging isang dual citizen. Paano ba maging eligible na maging dual citizen? At ano ang proseso at saan ka dapat mag-apply? Details coming right. So nang naka-upload tayo ng video about dual citizen, mukhang madami ang interesado na mag-apply para maging isang dual citizen. Tandaan po natin, ang pagiging isang dual citizen ay hindi po siya mandatory. So option niyo po yon para maging isang dual citizen. At before kayo maging isang dual citizen, pag-isipan maigi, pag-aralan ano ba yung mga pros and cons, kung kailangan nyo ng guidance kung ano-ano ba talaga yung mga benefits na makukuha mo as a dual citizen at ano din yung mga disadvantages ng pagiging isang dual citizen. Naka-upload po ang video sa ating channel. Kung interesado lamang kayo, please feel free to check. Gaya ng sabi ko kanina, ang pagiging isang dual citizen, hindi po siya sapilitan. Hindi siya mandatory ng Pilipinas. At hindi din lahat ay eligible na maging isang dual citizen. Ang pagiging isang dual citizen ay hindi po siya automatic. May dinadaanan po siyang proseso bago ka maging isang dual citizen. So, sino-sino ba ang mga eligible na maging dual citizen? So, ang eligible na maging dual citizen ay yung mga natural-born Filipino na nag-naturalize abroad. Ako, example, isa akong dual citizen. Ako ay natural-born Filipino. Born and raised in the Philippines. Punta akong US. Naging naturalized US citizen ako. So, give up ko actually ang aking pagiging Filipino citizen nung naging US citizen ako. Pero gusto kong i-retain muli ang aking pagiging Filipino. Kaya, nag-apply ako ng dual citizen. Pero hindi naman siya suntok sa buwan na nagising na lang ako isang araw na gusto kong maging dual. Pinag-aralan, pinag-isipan talaga namin kung gusto ko ba talagang maging dual citizen. So, yon ang pinakaunang step para maging dual citizen ka. At kung nakapag-decide ka na mag-apply ng dual citizen, dalawang proseso po yan. Kung nasa abroad ka, pwede ka mag-apply sa pinakamalapit na Philippine Consulate or Embassy. May mga website po yan sila. Meron niyang mga nakalista na requirements. Hindi ko na siya iisa-isahin yung mga requirements sa videong ito kasi minsan yung mga consulate meron silang iba't ibang lists. So, mas maigi talaga na kayo yung mag-check, lalong-lalo na kung saan yung jurisdiction ninyo na Philippine Consulate. I-check ninyo yung lists of requirements. Ang pagiging isang dual citizen, yung pag-a-apply, in person po ito, hindi pa siya pwedeng email. So, in person. Kung medyo malayo kayo sa Philippine Consulate, meron yan silang mga outreach program. Abangan nyo po yung mga outreach nila at pwede dun kayo mag-apply kung medyo malayo, medyo magastos. Abangan nyo yung mga outreach nila. Kasi nagsischedule po ng outreach program ang Philippine Consulate sa iba't ibang lugar. Abangan nyo po yun. Tandaan din na hindi lahat ay pwedeng maging dual citizen. May mga ibang bansa na hindi nila ina-allow yung mga nag-naturalized citizen na hindi nila ina-allow na maging dual citizen ka. So, kapag nakapag-decide ka na maging dual citizen ka, i-check mo din kung saang bansa ka nag-naturalize kung allowed ba ang pagiging dual citizen. Yes, hindi ganun kadali yung maging isang dual citizen kasi may mga rules and regulation. In every category naman, may mga rules and regulations. So, i-check mo yung maigi kabayan. Yun kung ikaw ay mag-a-apply ng dual citizenship abroad. Mas mabilis ang proseso kung sa abroad ka mag-apply. Pero kung andito ka na sa Pilipinas, pwede ka rin mag-apply dito ng dual citizenship. Sa Bureau of Immigration nyo po ito a-applyan. So, hindi lahat ng Bureau of Immigration offices sa Pilipinas ay nagkikater ng ganitong service. So, kailangan i-check ninyo kabayan kung yung Bureau of Immigration sa area nyo ba ay pwede ka mag-apply ng dual citizenship or kung hindi, tanungin nyo kung saan pinakamalapit na Bureau of Immigration na pwede kang mag-apply ng dual citizenship. Andun din ang mga requirements
ng dual citizenship sa website ng Bureau of Immigration. You guys can actually do it online as well. Doon sa e-service portal ng Bureau of Immigration, pwede ka ding mag-apply ng dual citizenship online. Ang rinig ko, medyo may katagalan yung proseso kapag dito ka nag-apply ng dual citizenship. Doon sa mga kabayan nating nakapag-apply ng dual citizenship dito sa Pilipinas, ilang buwan ba yung proseso? Kung maaari nyo pong i-share para mabigyan natin ng heads up yung mga kabayan natin na nagpaplanong mag-apply ng dual citizenship dito sa Pilipinas. Kasi sa abroad, pwede siya within the day, or weeks lang, or days lang, andyan na yung resulta. So, pakishare naman kung ilang araw kayong nag-antay bago yung oath taking ninyo or bago na-approve yung dual citizenship ninyo kung sa abroad kayo nag-apply, or ilang araw or ilang weeks kayong nag-antay dito sa Pilipinas nung dito kayo nag-apply ng dual citizenship. So, magkano ba ang application fee ng dual citizenship? Kung sa abroad ka nag-apply sa mga Philippine consulate, usually $60 yung application fee ng dual citizenship. Please correct me kung nagbayad kayo more than that kasi nung chinek ko siya sa Philippine Consulate of Los Angeles, ganun po yung charge nila, $60. Pabor yung mga kababayan nating nasa malapit lang ng consulate na yon. Pero kung medyo malayo ka, kailangan pa ng travel. So, paglalaanan mo ng time, paglalaanan mo talaga ng pera. Kung dito ka naman sa Pilipinas mag-apply sa Bureau of Immigration, ayon sa website ng Bureau of Immigration, ang dual citizenship application fee is 3,010 pesos, yung charge nila. So, ganun yung cost ng pagiging dual citizen. So, yun yung mga option nyo kabayan. Kung nasa abroad ka pa at gusto mo nang maging dual citizen, pwedeng-pwede naman po yun. Meron din naman yung dual citizenship sa mga anak ninyo. For example, nanganak kayo abroad, yung anak ninyo, syempre, magiging automatic citizen yan sa, for example, US. Kung sa US niyo siya pinanganak, automatic yun, US citizen yung anak nyo. Pero kapag yung anak ninyo is born to a Filipino citizen, your child is dual citizen by birth. Ang kailangan mo lang gawin doon is mag-apply ka ng report of birth. Hindi mo na siya kailangang applyan ng dual citizenship kasi dual citizen na siya nung pinanganak siya. Kailangan mo lang i-report para ma-recognize yung pagiging Filipino citizen niya rin at pwede mo nang applyan ng pasaporte. Ito yung sinasabi ng iba na automatic yung mga anak. Hindi din siya matatawag na automatic kasi may proseso pa ring pagdadaanan para maging dual citizen yung anak ninyo. Pwede nyo din siyang isabay. For example, nag-apply kayo ng dual citizenship, pwede nyo siyang ilagay as your dependent. Magbayad kayo ng $30 para sa mga dependent ng dual citizenship application. Pwede naman yun. So, tandaan, ang pagiging dual citizen ay hindi siya automatic. Ang pagiging dual citizen ay hindi mandatory ng Philippine government. At lalong-lalo na, ang dual citizen ay hindi para sa lahat. Kasi hindi lahat allowed maging dual citizen. For example, sa Japan, hindi nila allowed yung dual citizenship. May mga kabayan tayo sa Japan na naging Japanese citizen na at kung gusto nilang i-retain yung pagiging Filipino citizen nila, hindi pwede kasi hindi siya allowed ng Japan government. Yung narinig ko, Germany isa din, pero may nag-comment sa video natin yan na kaka-allow lang daw ng Germany ng dual citizenship. So, paki-confirm na lang po yan kung allowed na ba talaga yung pagiging dual citizen sa Germany. So, i-check yung maigi kabayan bago maging dual citizen. Kung number 1, allowed ba siya sa country na kung saan ka nag-naturalize. Number 2, maapektuhan ba yung mga benefits mo? Kasi may mga countries na dual citizen ka, mawawala yung mga benefits mo and stuff. So, i-check nyo talaga maigi. Number 3, as a dual citizen of the Philippines, pwede ka magstay sa Pilipinas indefinitely. Yun nga, may mga ibang bansa na inaalaw kang maging dual citizen, pero may limitasyon pa rin yung pagstay ninyo sa Pilipinas. So, yun yung mga key points na kailangan yung alamin bago kayo mag-apply maging isang dual citizen. So, sana mas naging malinaw ang aking explanation sa pagiging dual citizen, sa eligibility and process at costing
ng dual citizenship application. So ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood, tiwala at pagsubaybay sa aming channel, The Eaton Squad. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Malaking bagay po yun sa akin. At kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eaton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat. Mag-ingat kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.